Naku, ang tindi ng init sa loob ng bahay mo, no? Yung tipong kahit anong bukas mo ng bintana, parang hininga pa rin ng dragon ang pumapasok. Baka insulation ang kulang sa bahay mo. Pero teka, bago ka kabahan sa gastos, pakinggan mo muna to. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para maging presko ang iyong tahanan. Heto ang mga diskarte ng Smart Pinoy para sa malamig na bahay, kahit anong tindi ng summer at kahit maliit lang ang budget mo. Alam mo ba, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit parang oven ang mga bahay natin sa Pilipinas ay dahil sa kakulangan ng tamang insulation? Marami sa atin ang may maling paniniwala na ang insulation ay pangmayaman lang. Yung tipong para lang sa mga mansyon o malalaking building. Pero ang hindi natin napapansin, mas malaki pa ang nagagastos natin sa kuryente araw-araw dahil sa kawalan nito. Isipin mo na lang, mainit na nga, hindi pa komportable, tapos halos 24/7 nakatodo ang aircon or electric fan. Ang resulta, bukod sa pawis na tagaktak pati bulsa mo, butas din sa taas ng bill ng kuryente. Yung perang dapat sana napunta sa ibang pangangailangan, napupunta lang sa pagpapalamig ng bahay na parang walang katapusan. Ang totoo, ang insulation ay hindi isang gastos, kundi isang matalinong investment para sa comfort at para sa bulsa mo in the long run. Kaya naman, ibabahagi ko sa inyo ang mga Smart Pinoy roof insulation tricks na subok na at abot kaya. Unahin natin ang pinakasikat at pinakamadaling hanapin, ang bubble foil insulation. Ito yung parang bubble wrap na may silver na coating. Napakamura nito pero sobrang epektibo sa pagsalag ng init na nanggagaling sa bubong. Madali lang din itong i-install. Imagine, parang binabalutan mo lang ng kumot na panlaban sa init ang iyong kisame. Pangalawa, kung nagpaplano kang magpalit o magpagawa ng bubong, i-consider mo ang double skin roofing. Ano to? Simple lang. 2 layer ng yero o roofing material na may maliit na espasyo o air gap sa gitna. Yung hangin na naiipit sa gitna ay nagsisilbing harang para hindi diretsong tumama at pumasok ang init sa loob ng bahay. Para kang may sariling payong sa ilalim ng bubong mo. Pangatlo, at isa sa mga paborito ko, ay ang paggamit ng ceiling insulation boards. Karaniwan, gawa ito sa polyurethane or polystyrene, yung parang styrofoam pero mas matibay at mas siksik. Direkta itong nilalagay sa ilalim ng bubong o sa ibabaw ng kisame mo. Grabe ang epekto nito. Kahit tanghaling tapat na tirik ang araw, mapapansin mong mas presko at mas kumakapit ang lamig sa loob ng bahay. Pang-apat, para sa mga nagtitipid talaga, heto ang isang classic na Pinoy hack, ang plywood plus air gap combo. Imbis na plain na plywood lang ang kisame mo, pwede kang magdagdag ng isa pang layer ng plywood sa ilalim nito na may kaunting pagitan. Yung air gap na yon, malaking tulong na para matrap ang init at hindi ito agad makababa sa tinatambayan ninyo. Simple pero gumagana. At panghuli, mag-install ka ng reflective barriers. Ito ay parang mga malalaking silver na kumot na nilalagay sa attic o sa espasyo sa pagitan ng bubong at kisame. Ang trabaho nito ay i-reflect o itulak pabalik ang init para hindi ito maipon sa itaas. Kapag hindi mainit ang attic mo, hindi rin magiging mainit ang buong bahay. Tandaan, lahat ng ito ay hindi lang basta gastos. Ito ay isang investment para sa kalusugan at kaginhawaan ng pamilya mo at syempre, para sa malaking katipiran sa kuryente sa mga susunod na buwan at taon. Oh, ayan ha. Sana marami kayong napulot na ideya para palamigin ang inyong mga tahanan. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Sa susunod nating episode, ituturo ko naman ang mga super easy na DIY insulation hacks na pwedeng gawin ng kahit sinong Pinoy sa sariling bahay gamit ang mga materyales na madaling hanapin. Kaya abangan ninyo yan. Maraming salamat sa panonood, mga ka-Smart Pinoy. Kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe na rin sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Hanggang sa muli,